Maraming salamat, Ma'am Cheryl, at sa studio, sa Baka ating may mga pa-shoutout kasama. kayo, yung mga, mga riders. Shoutout po sa ating mga kababayan na nagtitiwala at sumusuporta sa aking kandidatura. Doon naman po sa mga kritiko at gumigiba sa aking pagkatao at sa aking political career, magbago na po kayo dahil marami na po ang minalas na bumangga sa akin. Magbago na po kayo dahil marami na po ang minalas na bumangga sa akin. Nagbabalik po ang Sagot Kita Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama po natin Senatorial Aspirant Congressman Boni Bosita. Pag-usapan natin ang inyong pangunahing advokasya, Congressman Bosita, which is road safety. Okay, recently, puntahan po natin itong Marilaki accident. Recently, nabalita itong aksidente sa Marilaki Highway nga po, kung saan patay ang isang rider na nagpakitang gila sa pakurbang daan. Paano dapat tugunan po yung mga ganitong aksidente? Ayan po. Yes, Ma'am Nagtuloy-tuloy Cheryl. siya, nagmala Superman kasi. Opo. Yes, Ma'am Cheryl. Sa road safety, Ma'am Cheryl, may tatlong pangunahing elemento. Number 1 po, education. At alam naman po natin sa usaping education, hindi naman mahirap intindihin na mali talaga yung ginagawa ng mga riders na katulad po niya. At ikalawa naman po, yung enforcement. Sa enforcement po, talagang kinakailangan po na nandyan ang LTO and PNP HPG. Mandato naman nila yan eh. At nung ako po ay active pa, nasa PNP pa, problema na po yan. At nakipag-ugnayan po ako sa provincial office ng PNP and LTO. Nag-conduct po kami ng joint operations. Ano po. Nung time na yon, wala po akong official capacity dahil advocate ako eh. Pero outside my jurisdiction eh. But I think 2 or 3 consecutive weekends, 0 accident po, walang namatay. Ibig sabihin po, napatunayan natin na napakahalaga ng visibility ng enforcers. Yun po sa enforcement. Unfortunately, pare-pareho naman tayong Pilipino, walang banggahan dito. Nandiyan pa rin kasi yung sinasabing ningas kugon eh. Katulad yan, may nadisgrasya, sigurado, may kikilos na naman dyan. Dapat po, consistent para maiwasan yung ganyan. Ang mabigat po kasi dyan, Ma'am Cheryl, kaya nalulungkot po ako kung ang namatay o ang mga namamatay po kasi base sa datos, mga 60% dito tatay eh. Eh ako po bilang anak mahirap, alam ko pag namatay ang tatay, parang namatay na rin ang kinabukasan ng mga anak. At dahil po sa ganyan, mga aksidente, ilan lang po yan eh sa mga nakikita at nababalitaan natin. But in general, Ma'am Cheryl, libo-libong Pilipino ang namamatay eh sa aksidente, sa road crashes. And above 60% dito, tatay, nanay. Kaya dyan po nagsimula yung advocacy ko eh. Nga ang paniniwala ko dyan, maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. At kung pababayaan lamang po natin ito, ang dulo niyan, maraming bata ang direksyon, maging kriminal at pabigat sa lipunan. So, going back, ang napakahalaga po dyan yung enforcement. At sa kaso po niyan, Ma'am Cheryl, yung itinatanong po ninyo, anong magandang gagawin pa dyan maliban sa enforcement, makikipag-ugnayan po tayo sa DPWH para po ma-suggest natin, ma-recommend natin sa DPWH na makakabuti siguro kung maglagay sila ng rumble strips bago pumasok sa kurbada. Ibig sabihin po, Ma'am Cheryl, kung ikaw ay rider na medyo maangas, papasok ka pa lang sa kurbada, may rumble strips na, masisira ng diskarte mo. Baka hindi mo nagustuhin na gawin yung katulad po nung nadisgrasya sa Marilaki Road. But when it comes also po doon sa mga riders, kasi napapag-usapan na po natin yung aksidente at sinasabi po ngayon with all the reports, karamihan po sa mga na-aksidente ay motorcycle riders. Yes po. Paano pa ba dapat nandyan yung laging may mga tinatawag pa rin kamote riders? Opo. Saan pa dapat i-improve or kailangan ba mas maging strict ang pagbibigay po ng lisensya doon sa mga riders po natin? Actually, Ma'am Cheryl, no, natumbok mo yung problema eh. And ako po, in general, dahil matagal na ako sa public service, tayong mga Pilipino mabubuti, responsable. Ano po ang gusto ko sabihin? Hindi ko naman tahas ang pinagtatanggol yung mga walang disiplina at mga sinasabing kamote riders. Pero kung babalikan po natin, malaki po ang pagkukulang at kasalanan ng ahensya ng LTO sa bagay na ito. Bakit po, Ma'am Cheryl? Alam ng taong bayan, marami ng taon nang nakalipas. Ilang dekada yan. Basta may pera ka, ma'am, magkakalisensya ka. So,
nagkalisensya ka, wala kang alam. Anong ini-expect mo? Disgrasya at away sa kalsada. So kung babalikan po natin, yun ang pangunahing dahilan. Kaya dapat po talagang magbago na ang ahensya ng LTO na kung saan puspusang bigyan nila ng sinserong atensyon itong road safety education. Ang nakakalungkot pa nga po nito, Ma'am Cheryl, meron silang accredited schools. Tapos, hindi naman ibig sabihin, Ma'am Cheryl, chismoso tayo. Pero hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak. Merong mga accredited training schools. Pag nagbayad ka ng malaki, non-appearance. So, ito po yung mga bagay-bagay na dapat tingnan natin. Kasi mahalaga, education muna. Yes. Pag naturuan ka, nabigyan ka ng lisensya, marunong ka, that's the time, papasok naman po dyan yung enforcement. At kung ikaw naman ay walang disiplina, kailangan supilin, talagang nabanggit nyo, ma'am, strict enforcement. Pero may problema tayo dyan. Why? May mga police, may mga enforcers, hindi marunong sumunod sa batas. So talagang dapat po sincere sa bagay na yan. Dahil bakit lagi kong sinasabi po na dapat sincere sa pagpapatupad ng batas at kasama na itong education, sapagkat sa bawat namamatay po, ang kabuntot nito, perwisyo sa buong pamilya. Ay pag nasira naman yung pamilya niya, chain reaction po yan eh. Walang somebody or agency or entity na maaayos pa ang buhay ng mga ito eh. Mahalaga po ang bawat buhay eh. Kaya ito, Ma'am Cheryl, talagang dahil po dito ay puspusan po tayong nagpapatuloy dito sa ating advokasya. Puntahan ko po ang ang issue po na dito po na nangyayari sa ating bansa. Unahin ko po itong pagbasura po ng prosecutor yung kasong assault laban po kay VP Sara na isinampa ng isang pulis bilang isang dating pulis. Ano po ang masasabi nyo on this? Assault of Ito po yung insidente na nakasagutan po ni VP Sara yung isang pulis habang inililipat po sa ospital yung kanyang chief of staff. So, ibinasura po ito. Is this something na tingin nyo po ay dahil si VP Sara yon, or kayo po ay tingin nyo na dapat na lang natin irespeto kung ano po yung naging desisyon ng prosecutor on this? Actually po, nire-respeto natin yung panig ng kapulisan na nagsampa ng kaso. At syempre, ginagalang po natin yung prosecutor's office. No po. At sabi po ninyo, dinismiss yung kaso. No po. Alam nyo po, Ma'am Cheryl, sometimes nalilimutan natin yung bang, siguro kung ako nasa posisyon ni VP Sara, baka nakasuhan din ako eh. No, syempre, pag staff kita, natural, kailangan mo yung suporta ko. No? At ito naman ay hindi kriminal para tatuhin na katulad ng ating nakita eh. Kaya ako po, overall, ako po ay hindi kumukontra kung bakit naging ganun ang decision po ng prosecutor. Sapagkat unang-una nga, hindi naman convicted criminal yung chief of staff niya. Wala naman siyang ginawang marahas. Kaya wala po ako nakikitang questionable sa decision po. Ayun. Mainit pa rin po yung usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano ho ba ang nyo sa Kongreso? Kayo po ba ay na-approach, na pag-usapan po ba ninyo ito sa mga kapwa nyo kongresista? Ito pong impeachment complaint. Alam nyo po, sa usaping impeachment complaint, ang nakakatuwa naman sa mga kasama nating kongresista ay walang nagsasabi, nag-i-impluensya o hinihikayat. Wala naman pong ganon. At hindi po namin napapag-usapan yan. At nabanggit nyo din lamang, Ma'am Cheryl, yung impeachment. Alam naman po ng taong bayan, may impeachment cases na isinampa sa ating Vice President. At alam nyo naman, yan po ay bago po nagkaroon ng pagsasampa ng kaso na ganyan, nagkaroon po ng investigation sa Kongreso. At alam ko, Ma'am Cheryl, alam mo na kapag may investigation sa Kongreso, ay sinasabi lagi, kabundot niyan, investigation in aid of legislation. So, ipagpalagay na lamang po na merong maling paggamit ng pera, unang pondo. Ang tanong po, kung sabihin natin, paila ng impeachment case at na-impeach nga, halimbawa po, hindi ko naman sinasabing gano'n ang mangyayari. Ang tanong, mariresolve ba ang problema ng taong bayan kaugnay sa maling paggamit ng pondo? Ibig sabihin po, mas pipiliin ko na dahil sa naganap na investigation, magsulong ng batas na kung saan mapipigilan yung maling paggamit ng pondo. Kasi kung kasuhan si VP Sara, by the way, paglilinaw po, no? Hindi naman ako nakakonect na parang sasabing sip-sip o whatever. At tinitingnan ko lang po,
ay yung maging patas ang pananaw base sa sariling opinion. Maaring yung iba magagalit sa akin pero wala po tayong magagawa. Yan ang pananaw ko eh. Tinanong po ninyo ko. Aha. So, dapat po, kasi pag lilinawin ko, pag in-impeach siya, hindi naman ma-resolve yung talagang pangkalatang problema. Dapat, ang magiging action o end result, yung magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Parang bakit? Siya lang ba? Di ba wala na bang iba? So, yun lamang po ang pananaw ko. But with respect to other congressmen at sa ating mga kasama, paumanhin po, yun po ang aking opinion. At hindi ko naman inaasahan, tatanong po niyo yan sa akin. Doon po, pag-usapan natin yung war on drugs. Sa isang hearing, sinabi niyo po na may personal experience kayo sa quota requirement in relation sa war on drugs noong panahon ni PRRD. Pwede niyo po bang ikwento sa amin? Actually, ihiwalay muna po natin dito si PRRD. Ano po? Kasi parang pag isinama natin siya sa issue na to, parang as if siya yung may utos eh. May mali pa, anyway, diretsahan lang, sa totoo tayo. May maling practice kasi sa PNP eh. Ano ma'am yun? Bibigyan ka ng quota eh, target accomplishment. Okay. So may numbers. Like me, nung ako yung nag-chief of police, kung hindi ko nalilimutan, ang quota ko sa accomplishment sa anti-illegal drugs is 7. Aha. Okay. So, with that, may mga opisyal, hindi lahat, na takot matanggal sa pwesto. Bobombahin ka eh. Kailangan ma-meet mo yung target. So, pag hindi mo ma-meet yung target, may tinatawag kaming mamalasin ka eh. Masisibak ka sa pwesto. That's one. Wala man lang proseso na, ito ang target nyo, bakit hindi nakamit yung 7, kunwari, yun nga, 7. Bakit hindi umabot sa 7? Hindi naman, ang hirap kasi pag may quota, pipilitin mo, sabi nyo Exactly. nga, para to stay in doon sa posisyon na gusto mo or kung nasaan ka man. Wala ho bang umaalma Hindi, kasi on po, that? Or kung may question na, what's the point of having a quota? chain reaction yan, ma'am eh. Chief of police ka. Kukuntahan kita. May Bababa ko tinatabi ngayon kang- sa tao ko. May sinasabi niya, I do not care kung paano mo gagawin yan. Basta kailan, ma-meet mo ito. Why? Pasikat din ako doon sa taas eh. So, yun. Ang nasasacrifice ngayon, yung maliliit. At Kasi alam mo- ibababa mo rin yun sa mga tao mo. Kailangan makamit natin tong kotang to, 7. Yes, ma'am. Kaya ganun So, ang nangyayari. Mali. ayaw mong matanggal sa pwesto, pasikat ka, masasacrifice yung maliliit nating mga kababayan. Anong resulta? Hindi naman may tatanggi. Meron tanim ebidensya. Meron pang fabricated ang investigation. Alam ng mga piskal yan na parang copy-paste na lang. Paano po natin yan susolusyonan, Kong? Alam nyo, ang nakikita ko pong solusyon na Sistema dyan. eh. Number 1, tanggalin yung quota system. Yung accomplishment. Dapat walang pressure. Why? Kung ako ang provincial director at ikaw ma'am ay chief of police ko, inilalagay kita dyan dahil may tiwala ako sa'yo. So, you know what to do. You know what to do. Gawin mo yung tama. At pag nakita ko na parang relax ka na hindi ka nararapat dyan, may strategy naman eh. Pwede kitang i-counter. I-validate ko na bakit ganon. Bakit wala kang nahuhuli considering Samantalang- ito ang mga reports? Yes. May intelligence report Yes, naman ma'am. yan eh. Huwag kang i-pressure Aha. na i-target mo yung quota na to the extent na masasacrifice yung maliliit at mahirap nating mga kababayan. Why? Ang daming umiiyak. Tinaniman ng ebidensya. Nagtawag ng witnesses. Walang kakayang kumuha ng abogado. Walang kakayang magpiyansa. Ngayon, sino ba ang sinisira natin? Hindi lang yung biktima. Pati pamilya. And naalala ko, ma'am. At imahin nyo pong mga pulis. Yes. Diba? Ma'am, Yung naalala- tiwala ng taong bayan. Ma'am, wag na natin pag-usapan yung tiwala kasi this time, malayo pa talaga yung tiwala. And naglabas ng report ang DOJ. It's around 75% kung di ako nagkakamali. Yung, ang conviction rate is around, I think 20 o 25% ba yun? Conviction rate. Ibig sabihin, ma'am, in every 1,000 cases sa illegal drugs, 800 dismiss. See? Anong problema doon, ma'am? Hindi lang yung biktima ang sinisira nito eh. Nitong maling trabaho. Pati yung pamilya. May mga kaso pa nga dahil nakulong yung asawa. Yung asawang babae natukso sa iba, sumama. So, hindi biro itong issue na to. Now, tinanong nyo, ma'am,
Anong dapat gawin dito? Yes. Tanggalin yung quota-quota system sa Bakit Kongresan. hindi tinatanggal? Lalo na kung paiba-iba, nagbabago po ang ating PNP chief at nanggagaling yan, di ba? They rose from the ranks. Alam nila, pinagdaanan nila yan. Alam ano ba mo, yan? ma'am. Tanging hindi po ba, I don't know how it goes, wala po bang boses? Actually, yung ma'am. yung mga nagsisimulang mga pulis or yung mga wala pa sa posisyon na actually, pulis? May mga pulis nang nag-resign. Hindi kaya ng dibdib nila. Sinacrifice nila yung pangarap nilang maging pulis. Sinacrifice nila yan. So, going back, kung wala yan, I think, gaganda ang performance ng pulis. Hindi na yung maraming reklamo, hindi na yung maraming katiwalian, hindi na yung maraming nabibiktima. And maliban pa dyan, ma'am, no, ito yung isang problema na nakita ko. At alam yan ng mga kapulisan. Halimbawa man, chief of police ka, ang dami mong accomplishments, drugs, serving of warrant of arrest, kung ano-ano accomplishments mo, illegal gambling, ang dami mong accomplishments. Tapos ako naman, chief of police din. Ang baba ng aking accomplishments sa illegal drugs, sa murder, no, sa gambling. You know what happened? Anong nangyayari? Best officer ka. Ako hindi. So, parang tinitingnan natin, may mali eh. Ikaw, na maraming problema sa area mo, ikaw ang best chief of police. Ako, mas peaceful yung area ko, hindi ako best. May It shouldn't. mali. Hindi dapat yun ang basis. Dapat ang basis, ma'am, ng best officer or best unit, yung most peaceful unit. Hindi yung madami accomplishments. Why? Eh, totoo naman to. Pagka naman pulis kang tiwali, pwede kang gumawa ng accomplishment. Is this something po na kung sakali man po kayong pala rin sa Senado, ay susubukan yung itama? I don't know kung may power ang Senate on this, but iapila sa mga kapwa nyo police or Ma'am. yung ngayon pong mga nasa posisyon, Ma'am, even actually, with the PNP chief. Ma'am, actually, natutuwa ako kasi ng DOJ natin si Secretary Remulla. Kasi alam niya yung problema at siya po ay striktong nakasubaybay dito. May ini-introduce silang bagong programa at napipil ko kung hindi man 100%, hindi na katulad ng pinag-uusapan natin. Dahil mismo si Secretary Remulla ang nagsabi, parang hindi ko lang alam ng eksakto. Sabi niya, Lunes inaresto, Cara Cruz, yung Toscoy. Martes inaresto, Webes drugs ang kaso. Mismong si Secretary Remulla nagsabi niyan. Alam niya na may So alam nangyayaring niya, ganon. that's why kapag tinakel namin yan, walang banggaan yung posisyon ko at kay Secretary Remulla, and siya yung mas merong power to address this issue at ginawa naman niya. Kaya po we are hoping na kung patuloy-tuloy itong bibigyan ng atensyon, patuloy-tuloy na malilesen ang masamang epekto sa maliliit nating mga kababayan. And in fact, wala na po tayong nare-receive ng mga kaparehong reklamo nun. And even sa Congress, wala na po si General Acop and Congressman Dan Fernandez na natatanggap. Kung papansinin po ninyo, dati ang dami namin inimbestigahan. Pero ngayon, halos wala na kami natatanggap na complaints na kapareho po nito. Naku, 2 minuto na lamang po bago mag-alas 5, patapos na po ng ating programa. Hinga naman tayo, Congressman Busita. Yes. Dito tayo sa lighter side na tapusin natin yung ating programa. Dito tayo sa mabilisang tanungan at sagutan. Sagutin nyo po ng mabilis ang mga ibabato kong tanong. Kung gusto nyo naman po mag-explain, pwede po kayo, bigyan ko kayo ng mga 10 to 15 seconds to explain. We call this fast talk. Something light lamang Yes, po. ma'am. Okay, kung Hey Fat Choy, Chinese New Year po ngayon, anong swerte sa buhay mo? Swerte sa buhay ko. Surprise ako dun Siyempre, family and service. Saang lugar masarap mag-ride? Anywhere in the Philippines. Oh, okay. Sinong mas gusto mong ka-ride? Ex-President Duterte or si PBBM? Mas Wala akong pipiliin mo. gustong ka-ride sa kanila kasi pag na-aksidente, baka ma-investigahan pa ako. Kung may masisibak dahil sa palpak na mass transpo, sino? Mass transpo? Mass transpo? Mass transportation? Siyempre, yung pinaka-head, dapat siya yung responsible dito eh. Ipagbawal ang 2 lalaking magkaangkas. Pabor ka o hindi? No. Hindi po kayo pabor. Ipagbawal? No. Oo. Mas matigas ang ulo, motorista o politiko? Diretsahan tayo, politiko. Politiko. Ayan, pinaka-ayaw mong klase ng politiko. Siyempre, corrupt. Sino naman ang pinaka-iniidolo mong politiko? Pasensya, wala akong makita. Unang ipapasang batas kung makakapasok ka sa Senado. Mga batas na magpoprotekta sa mga motorista. Kung hindi ka rider o mambabatas, ano ka ngayon?
You're a graduate of civil engineer. Contractor. Contractor ka ngayon. Uy, maraming politikong kontraktor. Yes. Kaya nga, conflict kaya ayaw kong maging contractor politiko. By the way ma'am, excuse me, ayaw kong sabihin mo akong politiko. Okay. Pilipino ako. Filipino, okay. Pero hindi ka muna papasok na maging kontraktor pag natapos na sa Ma'am, may pagsiservisyo tinatawag sa... tayong conflict of interest. Ayaw na ayaw ko yan. Kasi po, pinaaral ako ng parents ko na mata lang ang walang putik. Napakasakit na makikita nila kung nasa kulungan. Panghuli na lamang po, Congressman Busita, bakit ka dapat tanggapin sa Senado? Unang, ako po ay subukan na ang aking sarili mula pa na ako'y naging sundalo, naging pulis, naging congressman hanggang ngayon. Ako po ay may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Hindi ko po yan bibitawan hanggang sa huling buhay ko po. Marami pong salamat for taking the time, Congressman Busita. Marami pong salamat ang ating senatorial aspirant. Maraming salamat Ma'am Cheryl at sa Thank studio. Sa Baka ating may mga pa-shoutout kasama. kayo, yung mga, mga riders. Shoutout po sa ating mga kababayan na nagtitiwala at sumusuporta sa aking kandidatura. Doon naman po sa mga kritiko at gumigiba sa aking pagkatao at sa aking political career. Magbago na po kayo dahil marami na po ang minalas na bumangga sa akin. At dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules para kilatisin ang isa pang aplikante. Huwag kalimutan, maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po si Cheryl Cosim, Sagot Kita.